Sa kalye Anolagi ng Binundok, sa isang malaking bahay nakatira si Kapitan Tiago. Siya ay nagsagawa ng pagtitipon sa kanyang tahanan at nagpahanda ng salo-salo. Nahahati ang bulwagan ng bahay sa dalawa. Sa isang banda, naroon ang mga kalalakihan at kababaihan. Nagkakasayahan sila habang nagpapalitan ng mga kuro-kuro at biruan. Hindi niyo babatid na marami sa mga Indio ang mangmang. Padre Damaso, hindi nyo rin mabatid na nasa tahanan tayo ng isang Indio. Maaaring masaktan mo si Kapitan Tiago. Matagal niyang ipinapalagay ni Tiago na hindi siya isang Indio. Kaya, inuulit ko, wala nang makakatalo sa kamangmangan ng mga Indio. Maligayang pagbabalik, Don Crisostomo Ibarra. Maraming salamat, Kapitan Tiago. Tuloy ka. Maraming salamat, Kapitan Tiago. Mga kaibigan, ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang dahilan ng pagsasalong ito. Ang anak ng nasira kong kaibigan, si Don Crisostomo Ibarra, kakarating lamang niya mula sa Europa. Buenas noches, amigos. Kura ng aking bayan at sa matalik na kaibigan ng aking ama, Padre Damaso. Patawarin niyo po ako sa aking pagkakamali. Hindi ka nagkakamali. Ako si Padre Damaso. Ngunit kailanman hindi ako naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kayo nga ba ang anak ng imaong si Don Rafael Ibarra? Sa inyong lingkod, Senyor Teniente. Maligayang pagdating. Naway mas maging mapalad kayo kaysa sa inyong ama. Maraming salamat po. Halina po kayo, naghanda na po ang hapunan. Wala ka bang mga mata? Meron po, Senyora. Mga matang mas malinaw po kaysa sa inyo. Ngunit ako'y nakamasid lamang sa pulutin ng buhok. Senyor Ibarra, sa 7 taong ninyong pamamalagi sa ibang bansa, anong pinakamalaking bagay na nakita nyo? Nang natutunan ko ang kasaysayan, nalaman ko ang kalayaan at ang pagkaalipin ng isang bansa ang nagdidikta at paghihikaos nito. Nagawa mong lustayin ang iyong yaman para lamang diyan. Wala ka na bang nakitang mas mahalaga? Isa kang bulag, kahit ang isang bata ay alam iyan. Nagpapasalamat ako at palagay ang loob ng dating kura sa akin. Naway ipagpaumanin ninyo ako. Kakagaling ko lamang sa mahabang biyahe at may aasikasuhin pa ako bukas. Huwag ka munang umalis, darating pa si Maria Clara. Bibisitahin ko lang po siya bukas. Ngayon ay may dapat akong gawin. Nakita na ninyo? Ganyan ang nangyayari sa mga kabataang ipinapadala sa Europa. Nagiging mayabang at mapagmataas. Senyor Ibarra, iyan po, kayo ba na? Binulat po ninyo ako. Mag-iingat ka, senyor. Maging aral sana sa inyo ang nangyari sa inyong ama. Tila may nalalaman ka tungkol sa pagkamatay ng aking ina. Maaari ba ninyong sabihin sa akin? Wala ka bang nalalaman? Sa pagkakaalam ko, namatay ang iyong ama sa loob ng bilangguan. Sa bilangguan, nakulong ang aking ama. Hindi kaya kayo'y nagkakamali lamang. Hindi ako maaari magkamali. Ang iyong ama ay namatay sa loob ng bilangguan, si Rafael Ibarra, na pinagbintangang irehe at pilibastero ni Padre Damaso. Maaari ba ninyong sabihin sa akin ang buong pangyayari kung bakit po siya nakulong? Noon ay mayroong isang Kastilang mangmang at masama na naging ugaling maging kolektor ng buwis. Siya ay pinagkatuwaan ng mga bata at pinagtanggol ni Don Rafael ang mga bata at naitulak niya ang kolektor. Sa kasamaang palad ay ilang minuto lamang ay namatay ang kolektor. Dahil dito ay hinuli ang iyong ama at itinulong. At sa kabiguan niyang makalaya, nasira ang kanyang kalusugan at sa bilangguan na namatay. Kaya pala. Hindi sinabi ni Kapitan Tiago ang dahilan. Ama ko,
Magandang araw po, Tia Isabel. Magandang araw din sa iyo, Ido. Nandito po ba si Maria Clara? Maupo ka na lang muna at tatawagin ko siya sandali. Maria Clara, si Tia Isabel mo ito. Pasok po kayo, Tia. Iha, Maria na si Crisostomo. Paghihintayin mo pa ba siya? Hindi na po, Tia Isabel. Crisostomo. Hindi pa rin kumukupas ang iyong ganda, Maria Clara. Maswerte ako at naipagkasundo tayo ng ating mga magulang upang ikasal. Hindi na ako makakahanap ng babaeng katulad mo. Napakatamis na iyong dila, Crisostomo. Siguro ay dahil dyan ay nabihag mo ang maraming kababaihan sa mga bansang iyong napuntahan. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking sinusunta. Hindi na ako makakahanap ng iba. Sinungaling. Hindi ako makapaniwalang sinasara mo ang iyong mga mata pagdating sa ganda ng mga dilat sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroroon sa taong sumusuri ng kagandahan. At mula sa aking puso, sinasabi ko sa iyo, ikaw ang aking pinakainiibig. Patawad aking sinta. Ngunit kailangan ko ng lisanin ang iyong piling. Bukas ay Todos los Santos, kaya't kailangan ko ng puntaan ng isang tao doon upang tulungan ako bukas. Naiintindihan ko, Ibarra, na huwag makapaglakbay ka ng ligtas at matiwasay. Paalam aking minamahal. Alam po ba ninyo kung nasaan ang malaking krus na puntod na ang pangalan ay Don Rafael Ibarra? Yung kusap may punto din may bulaklak. Sinunog ko na. Sinunog? Opo, pinasunog yun ng kurang malaki. Ngayon, bakit mo pinahukay ang bangkay ng aking papa? Saan mo dinala ang bangkay niya? Inutos ng kurang malaki na ibig sa salibingan ng mga insik. At ginawa naman ang sinabi niya. Hindi po, mabigat po noon ang bangkay. At napakalakas na ulan kaya inilaga ko sa ilog. Bangkay niya, patawad, senyor. Ikaw ba? Ikaw ba ang gumawa ng kapalapastangan sa aking ama? Sumagot ka, ikaw ba? Kung ano man yun, wala akong alam tungkol sa sinasabi mo. Ganon, sino? Siguradong hindi ako ang nahanap ko kundi at pinalitan kong kurang sa Padre Damaso. Magpahinga muna tayo, Crispin. Magkano ba ang kita mo ngayong buwan, kuya? 2 piso, bakit ba? Nais ko sanang bayaran mo ang sinasabi nilang ninakaw ko. Sira ka ba, Crispin? Di ba 32 piso ang binibintang nila sa iyo? Kahit magtrabaho pa ako, hindi ko mababayaran iyan. Ngunit wala akong ninakaw. Wala akong ninakaw, kuya. Kapag nalaman to ng inay, natatakot ako. Tahan na, Crispin. Hindi rin naman maniniwala si inay. Basilio, may multa kang 2,000. At ikaw, Crispin, hindi ka pwedeng umuwi hanggat hindi mo rin nasauli ang nakaw mo. Well, ang
Ngunit wala po talaga akong ninakaw. Magsisinungaling ka pa. Matagal na po namin hindi nakikita aming inay. Pagbigyan niyo na po. Kuya! Tulungan niyo po ako! Papapalin na ako! Marahil nagutom ng mga anak ko. Kaya hindi ko sila hahayaang magutom. Kaya paghanda ko sila ng masarap na pagkain. May makain ba? Mayroon. Nasaan? Bilisan mo at nagugutom ako. Oo. Narito na. Wala nang natira? Ngunit paano ng mga anak mo? Bakit? Mareklamo ka? Wala. Teka, nasaan mga bata yun? Sandali, hindi mo ba sila hihintayin? Bakit? Inutosan mo ba ako? Aalis ako at kanilang gusto. Kawawa ng mga anak ko, magsasayang na lang ako ng kulit. Inay! 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 Gising po ba kayo, Inay? Basilio, anong nangyari sa'yo? Ba't ka umiyak? Bakit meron ka sugat? Basilio! Tumakas po ako sa kumpento. At takot na po ako. Si Crispin po. Bakit? Nasaan ba si Crispin? Ano nangyari sa kanya? Nasaan na siya, Basilio? Nasaan na yung kapatid mo? Naiwan po siya sa kumpento, Inay. Hindi po siya makauwi kasi binagbintangan siyang nagnakaw. Ano? Inakasahan si Crispin? Sa mahirap lang tayo. Kailan ba tayo magdudusa? Inay! Oh, bakit, Basilio? Nagugutom ka? Ito, kanin na tawilis. Kumain ka, anak ko. Anak, Ngunit, hindi pa ako kumakain ng tawilis, Inay. alam ko, anak. Naghanda ako ng ibang ulam kanina. Ngunit dumating yung ama. Dumating si Itay. Oo. Di ba umalis din po ba siya, Inay? Basilio! Patawad po, Inay. Diyos ko, ano bang gagawin ko? Para saan ang mga yan, Ane? Para sa Cora. Nais ko sana siyang makausap. May sakit ang Cora ngayon. Tungkol saan ba ito? Hindi pa kasi umuwi ang anak ko, si Crispin. Crispin? Kung sa ganun, ikaw ang ina ng magnanakaw? Abay, magtapos magnakaw ng batang iyon ay tumakas rin. Inutusan nga ako ng mga Cora na pumunta sa kwartil at magsuplong. Sa katunayan nga ay papunta ng mga Guardia Civil sa inyong tahanan upang hulihin ang mga anak mo magnanakaw. Hindi! Hindi magnanakaw ng mga anak ko! Hoy! Ina ng magnanakaw! Huwag mo hiyakan ng mga anak mo. Wala akong mapapala sa kanila dahil nagmana sila sa kanilang ama. Ikaw ba si Sisa ang nanang magnanakaw? Opo! Opo! Ako nga si Sisa! Ngunit hindi magnanakaw ang mga anak ko! Huwag mo nang ipagkila. Senyor, ilang araw na hong hindi ko nakikita si Crispin. Kung ganon, isauli mo na lang ang pirang nakaw ng iyong anak. Senyor, kahit paminsan nagugutom ang mga anak ko, hindi nila magagawang magnakaw. Maniwala kayo! Nungaling, pero kung yan yung gusto, ikaw ikukulong namin hanggang hindi sinauli ng mga anak mo ang ninakaw nila. Pero wala akong ninakaw mga anak ko. Senyor, parawanan niyo. Huwag niyo kong ikulong. Mabubulok ka sa bilangguan hanggat hindi ka nagsasabi ng totoo. Senyor! Pagawalan niyo ako! Pakawalan niyo siya at huwag niyo siyang gagambalain pa. At kung gusto ng Cora na may balik ang kanyang mga ginto, sabihin niyo sa kanya na manalangin siya kay San Antonio.
Ito, wala ka nang makakain ng gobyerno sa iyo. Ha ha ha. Crispin! Basilio! Nasaan na kayo mga anak ko? Crispin! Ano to? Damit ni Basilio! Dugo! Bakit may sugat ang anak ko? Ako ang inang magnanakaw! Dugo! Senyorita Maria Clara, saan niyo po ba gustong pumunta? Nais ko sanang pumunta sa palaisla ng ako. Malayo pa ba? Nako, hindi po, senyorita. Ilang sandali lamang ay makakarating na tayo doon. Ano iyon? Marahil ay kahoy lamang po, senyorita. Kahoy lamang pala. Kahoy pa ba rin ba iyong? Sandali lamang po at titingnan ko. Isang buhaya! May buhaya? Kaya pala namamatay ang mga isda sa ilog na ito. Kailangan mamatay ang mga buhaya na yan. At kasusto mo nanganganib ang buhay niya. Huwag kang mag-alala, mahal. Niligtas ko siya. Ibarra! Paano na nangyari sa kanila? Ayun sila! Saan? Yun! Tingnan sila! Salamat sa Diyos! Maraming salamat po sa pagligtas niyo sa buhay ko, Senyor Ibarra. Balang araw, sa panahong kailangan niyo ng tulong, handa akong tulungan kayo. Ikaw ang tunay na bayani, Ibarra! Mabuhay ka! Mabuhay sa Ibarra! Mabuhay! Mabuhay! Senyor Ibarra, ikaw naman ang maglagay ng palitada sa ibabaw ng kapatid. Isang maling galaw mo lang, tiyak patay ka. Anong ibig sabihin ito, Elias? Mag-ingat kayo, Senyor. Hindi lamang iyan ang maaaring mangyari sa inyo. Saka ko na lamang sasabihin sa inyo ang lahat. Elias! Anong nangyari sa taong ito? Senyor, munti ka na patayin ng taong yan! Ngunit siya rin ang nabiktima ng masama niyang balak. Kung ganun, ako na lamang ang papalibing sa kanya. Paumanhin, Senyor Ibarra. Ngunit hindi ba't pinagtangkaan niya ang iyong buhay? Oo, ngunit siya ang nasawi. Ano pa ba ang dapat niyang matanggap na parusa? Ang bait-bait talaga niya. Mabuhay ka, Crisostomo Ibarra! Mabuhay si Crisostomo Ibarra! Mabuhay! 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 Mahal ko, nagustuhan mo ba ang pagkakagawa ng inayo kong paaralan? Siyempre naman, mahal ko. Hindi man lang ako binagay sa aking pagdating. Talagang tumaas na ang tingin niya sa kanyang sarili. Nakapunta lamang siya sa Europa, abay akalain mo kung sino umasta. Huwag mo na naman pansin yung kanyang sinasabi, mahal ko. Kung alam mo lamang, gaano ako nagtitimpi sa kurang iyan. Katulad lamang siya ng kanyang ama. Akalain mong isang disente ngunit hindi rin marunong sumunod sa batas ng simbahan. Patawarin mo ako, Maria Clara. Ngunit hindi ko na ito matitiis pa. Tama lamang na siya'y pinarusahan at mamatay sa kulungan at Hayaan ko kayong insultuin ako. Ngunit huwag na huwag niyong babastusin ang alaala ng aking ama. Maghunos dili kay Ibarra, alagad ng Diyos ang tinakalagan mo. Alagad ng Diyos? Paano mo siya nasabing alagad ng Diyos? Ang taong itong naghatid ng kabiguan ng aking ama. Nang dahilan ng pagkamatay niya. At ngayon, nagawa pa niyong bastusin ang alaala nito. Crisostomo, iusap. Alang-alang mo lamang sa aking huwag mo saktan si Padre Damaso. Maria Clara, kung hindi na kita mahal, baka nakita niyo na ang dugong dumadaloy sa taong iyan.
Dalhin mo siya rito. Masusunod po, Senyor. Doon ako dadalhin. Sumama ka sa akin. Narito na po, Senyora. Pakantahin mo siya. Hoy, baliw! Bakit ka? Awit! Awit! La 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 la. Hoy, baliw! Sino baliw? Ikaw baliw? Baliw! Sumayaw ka! Sumayaw? Oo, sumayaw ka! Gayahin mo ako! Sumayaw, matandang baliw! Hindi ako ang baliw! Ikaw! Ako ang baliw! Ako ang baliw! Oo! Ikaw ang baliw, kaya inuutusan kitang sumayaw. Ayoko! Ayokong sumayaw! Baliw na ang sumasayaw! Sinabi ng ikaw ang baliw! Ikaw ang baliw! Baliw ka na! Baliw! Baliw ka na! Tama na. Bitawan mo ko! Tutulungan mo ang baliw na yan! Hindi ka na naawa. May sira ka na rin talaga, no? Good reaction. Dugo! Crispy! Masilyo ang mga anak ko! Dugo! Bahala ka! Guardia Civil! Opo, Senyor. Bilisan mo siya at gamutin. Bukas ay dalhin mo siya sa tahanan ni Crisostomo Ibarra. O Doña Victorina, kayo pa lang. Tuloy po kayo. Magandang araw, Kapitan Tiago at Isabel. Kasama yata kayo. Oo. Magandang araw po. Ako nga pala si Alfonso Linares. Magandang araw din sa iyo, Iho. Kumusta na po ang kalagayan ni Maria Clara? Wala nga rin pong pababago, Don Tiburcio. Iha, kumusta na po ang iyong pakiramdam? Sumasakit pa rin po ang aking ulo, Doktor. Doña Victorina? Siya po pala si Maria Clara? Oo, Alfonso. Tunay na po pala napakaganda niya. Nasaan siya? Ipapahinga na po sa kanya silid. Maria Clara! Padre Damaso, salamat po sa pagsisita niyo. Labis akong nag-alala sa iyo, Iha. Magpagaling ka kaagad. Opo, Padre. Magpahinga ka muna. Opo. Padre Damaso. Sino yung kasama mo? Po niyan ay kanina ko pa po siya gustong ipakilala sa inyo, Padre. Siya nga po pala si Alfonso Linares, ang inaanak ng inyong bayan. Inaanak ko? Ikaw na nga ba ang anak ni Carlicos? Opo, ako nga po, Padre. Anong sayakot nakita na kita, Iho? Po, Padre, matagal na po kitang itong makilala. Nandito po siya upang maghanap ng mapapangsawa, Padre. Nang mapapangasawa? Madali lamang iyan. Maghintay ka lamang, Iho. Ang papangit naman ng mga dumadaan. Hoy, Labandera, kami ba ang pinariringgan mo? Bakit? Natamaan ka ba? Anong sabi mo, labandera? Baka gusto mong labhan ko yung kulot mong buhok. O baka naman gusto mong plansahin ko pa. Hoy, matandang mangkukulam. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka maganda? Anong gusto mo? Baka gusto mo mag-toast tayo. Hindi kita uurungan. Pwede bang tumigil na kayong dalawa? Para kayong mga bata. Alperes, pagsabihan mo yung asawa mong mukha makukulam. Sus, kung hindi ka lang isang babae. Tama na, Victorina. Wala tayong mapapala sa mga yan. Ang kapal ng mukha mong pilay na peking manggagamot. Tiburcio, bakit hindi mo man lamang hinamon ang mayabang na Alperes ngayon? Mukha ba akong may laban sa kanya? Ikaw, Alfonso, binabalaan kita. Kapag hindi mo sila hinamon, hindi ka makakasal kay Marie Clara at malalaman ng lahat ang tunay mong pagkatao.
Tao po. Tao po. Senyor Ibarra, iligtas niyo po ang inyong sarili. Umalis na po kayo sa lugar na ito. Anong ibig mong sabihin? May pag-aalsa pong magaganap at kayo po ang palalabasing pasimuno nito. Ngunit sino ang... Hindi ko po alam kung sino ang may pakanan nito, senyor. Ano pa bang dapat kong gawin? Ihanda niyo po ang inyong mga papeles at sunugin ang mga ito. Magtungo po kayo kahit saan, inyong hindi kayo masusundan. Alam ko pong mahirap ang basta-basta na lamang umalis sa bayan na ito. Ngunit, wala na pong ibang paraan. Maraming salamat, kaibigan. Sino yan? Kami ang mga alagad ng batas. Bakit po? Arestado ka, sumama ka sa amin. Mahinahong sumama si Ibarra sa kanila. Bumalik si Elias sa tahanan ni Ibarra at sinunog ito at agad na umalis. Nang dumating na ang mga Gwardiya Sibil, sunog na ang buong bahay. Crisostomo! Mahal ko, nalungan ako nila sa makatakas. Patawarin mo ako, mahal ko. Hindi masama ang loob ko sa iyo. Ako ang patawarin mo. Kailangan ko lang lumayo sa lugar na ito. Hindi ka dapat humingi ng tawad. Dahil nasisiguro ko, mag-aalinlangan ka sa akin pag nalaman mong Nalaman kong ano? ang tunay kong ama ay ang kinasusuklaman mo si Padre Damaso. Basta lagi mong tandaan, kahit nasaan ka man, ikaw lamang ang ibigin ko, Crisostomo. Paalam, Maria Clara. Elias, saan tayo tutungo? Sa isang kaibigan ko, senyor, sa Mandaluyong. At pagkatapos, Maniniraan tayo doon. Mamumuhay po kayo ng tahimik sa ibang bansa. o lamang, bakit hindi tayo magturingan na parang magkapatid? Para saan pa? Para makabawi ako sa mga kasalanan ng aking mga ninuno at sa inyong pamilya at sa mga tulong mo. May babarating! Saan? Magtago kayo gamit ang damo! Marunong po ba kayong sumagwan? Oo. Iligtas mo yung sarili at ililigaw ko sila. Huwag Elias, labanan natin sila. Go! Magkita tayo sa Nagsadana sa tabi ng puntot ng iyong lolo! Hindi mahal. Mahal ko. Anong nangyari sa iyo, anak ko? Masaya na po ba kayo? Wala na siya! Patay na si Crisostomo. Wala na ang taong mahal ko! Ngunit, Tanging si Ibarra lang ang mahal ko. Wala nang iba. Hindi ko mahal si Alfonso at hindi ako magpapakasal sa kanya. ngunit, Kung itutuloy niyo pa rin ang pagpapakasal sa aming dalawa, magpapakamatay ako. patawarin mo ako, Iha. Patawarin mo ako kung nanghimasok ako sa inyo ni Ibarra. Sa buhay mo, patawad, anak ko. Papasok na lamang ako sa kumpento. Diyos ko, ito na ba ang parusa sa lahat ng aking nagawang kasalanan? Inay! 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 Si Basilio po ang anak niyo. Wala akong anak. Hindi kita kilala. Huwag kayong matakot sa akin, Inay. Basilio. Inay! Huwag kayong matakot sa akin, Inay. Basilio. Ako nga po ito. Anak ko. Inay! Sino po kayo? Anong gusto mong gawin sa inyong inay? Gusto ko po siyang ilibing. Ngunit wala po akong pera. Kumuha ka na lamang ng panggatong. Malapit na rin ang kamatayan ko, iho. At sa sandaling mangyari iyon, sunugin mo ang aming mga katawan hanggang sa maging abo. Pagkatapos, magukay ka at may makikita kang kayamanan.
gamitin mo ito para sa iyong kinabukasan. Naiintindihan mo ba iyo? Opo, naiintindihan ko. Mamamatay akong hindi masisilayan ang pagsikat ng araw sa aking bayan.